Dalawa po ang sugatan matapos sumabog ang isang sumingaw na LPG sa isang restaurant sa Makati. Para sa update, may live report ang aming kasamang si Fritzy Cabial. Fritzy. Erwin, tama ka nga dyan, bandang alas 4:30 nang yanigin na malakas na pagsabog ang isang restaurant dito sa Makati. Wala namang napaulat na nasawi at ang tinuturong dahilan ng BFP ay ang sumingaw na tangke ng LPG. Nagkalat pa sa sahig ang mga basag na salamin mula sa pinto at bintana ng nasabing kainan. Sa lakas ng pagsabog, nadamay ang dalawang katabing tindahan ng pandesal at isang pizza chain. Bumigay ang kisame ng katabing pandesalan. Basag-basag naman ang salamin ng pizza chain. Wala ring ligtas ang katapat na restaurant kung saan malaking bitak ng salamin ang naidulot ng pagsabog. Naabutan naman naming umiiyak ang empleyado ng restaurant na si Noricel Haranel. Kwento niya, bigla na lang daw nagsisisigaw ang kanyang kasama at sinabing natapakan niya ang tubo ng LPG at sumingaw na ang tangke. Agad siyang tumakbo pero inabot pa rin siya ng init ng pagsabog. Dahil dito, nagkaroon siya ng mild burn sa kanyang braso. Ang cook naman na si Arnel, tinangkap ang isara ang pihita ng LPG tank pero sumabog na ito agad. Sugat sa kamay ang inabot niya mula sa bubog ng salamin. Sa inisyal na investigasyon, Erwin, ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na tangke ng LPG nga yung pinanggalingan ng pagsabog. Ayon kay Senior Inspector Leo Andiso, malaki ang pinsala dahil malaki rin yung sumabog na tangke na tumitimbang ng 50 kilograms. Napuna rin ng BFP ang maling kinalalagyan ng LPG tank. Dapat daw ay may sapat na espasyo ito para magsilbing singawan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng BFP at ng testigo. Yung isang waiter po kasi namin pumasok ng kusina, tapos maya-maya lang po nagsisigaw siya na yun nga daw po na apakan niya daw yung gas. Hindi naman po namin alam kung ano po talaga yung nangyari doon o ano yung ginawa niya. May posibilidad na magkaroon ng rupture at the same time magkaroon ng leak, kaya yung fumes niya nag-accumulate doon sa ceiling at saka sa ground. Erwin, sa ngayon ay nadadaanan na yung kahabaan ng Makati Avenue na kanina ay bahagyang sinara dahil nga sa mga truck ng Bureau of Fire Protection na rumiresponde doon sa insidente. Inaalam pa ng BFP kung magkano yung napinsala sa nasabing pagsabog. Erwin? Fritzy, sabi mo kanina, naapakan yung tubo ng LPG. Ano nangyari? Di ba dapat nakalagay sa isang lugar yan para hindi maapakan o kaya sa mga ilalim ng mga aparador or may lalagyan talagang LPG, di ba? Erwin, alam mo, paliwanag sa atin ng BFP kanina, natagpuan nila yung tangke ng LPG sa isang napaka-closed area. Ibig sabihin, masyadong maliit at walang sapat na espasyo yung LPG na kapag nag-leak ay kung sakaling may enough space yon, dapat yun ang magsisilbing lugar para mag-evaporate yung nasabing leak, no? Pero kanina nakita nga nila na walang space, kaya naman pag-leak nung LPG, agad itong kumalat sa kitchen hanggang dining area pa nga. At dahil nagkataon na may niluluto dun sa kitchen, yun ang naging dahilan para mag-ignite nga yung pagsabog kanina, Erwin. Ano raw nangyari doon sa waiter na nagsumbong pa? Hindi na lang niya siya mismo ang nagpatay doon sa tangke. Erwin, kanina ay tinatanong natin kung sino yung waiter na yon. Walang maibigay sa ating pangalan yung mga nakausap nating empleyado. Pero yung BFP ay patuloy na nag-iimbestiga. Tinitignan nila kung ito ay human error talaga, kung sinadya o nagkataon lang talaga na pure na aksidente ito, Erwin. Maraming salamat sa iyo, Fritzy Cabial, live mula sa lungsod ng Makati.